Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa mga kapatid naming nakikinig dito sa Saudi Arabia, lalong-lalo na dito sa Hail City, at magandang gabi po sa mga kapatid natin dyan sa Pilipinas. Dalangin ko kay Allah na pagpalain niya sa inyo ang anumang natututunan ninyo dito at lalo pa niyang dagdagan sa ating lahat. Lagi po tayo nagpapasalamat sa mga biyaya ng Allah sa atin na hindi na natin kayang bilangin. Nakabilang dito ang kabilang tayo sa mga pinili ng Allah na pinahintulutan niyang mag-aral, pinahintulutan niyang makinig, dahil kahit ano pa man ang pangarap nating gumawa ng kabutihan, pag hindi tayo pinahintulutan ng Allah, hindi natin kakayanin. Kaya alam natin na ang lahat ng accomplishment natin na mga mabubuting gawa ayon ay biyaya ng Allah sa atin. Yun ay biyaya ng Allah sa atin. Hindi yan galing sa atin kasipagan o katalinuhan o ano paman. Yun ang napakalaking biyaya ng Allah sa atin. At yun po ang hinihiling natin sa ating mga dasal, na biyayaan tayo ng Allah. Tulad ng mga taong binayaan niya sila ng mga sugo at ang mga propeta, mga mabubuting lingkod ng Allah, at ang mga tapat na tao at ang mga syahid. Sabi ng mga pantas ay ang pinakamalaking biyaya ng Allah sa tao ay ang pagkalooban niya ng tamang kaalaman at maisabuhay niya ito. Napag-aralan po natin, mga kapatid sa Islam, ang pang-anim na pagsamba ng ating mga puso, na yun ang pangarap. Pangarap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangarap po ay napag-aralan natin na isa ito sa mga dakilang pagsamba ng ating mga puso, na kung matututunan natin at matuto ang puso natin mangarap kay Allah, ay habang nangangarap tayo ay napakalaki ang gantimpala natin kay Allah. At saka napakalaking biyaya ito, mga kapatid, dahil ito ang nagbibigay ng pag-asa sa atin na tatanggapin ng Allah ang anumang ginagawa nating mabuti, at bibiyayaan niya tayo doon, gagantimpalaan niya tayo doon. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang mga kondisyon ng pangarap kay Allah. Mga kondisyon, pag linagyan po ng kondisyon, ayon ang dahilan na magiging tama ang ating pangarap. Nagagantimpalaan tayo doon. Una, mga kapatid sa Islam, ay kailangan kasabay ng pangarap kay Allah ang pagsisikap. Kailangan kasabay ng pangarap ang pagsisikap sa paggawa ng mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tulad ng ibang nangangarap na hanggang lang sa pangarap at walang ginagawa. Pag ganyan po ay hindi yan pasok sa usapin natin na malaking pagsamba ng puso. Hindi pasok sa pinag-aralan natin na malaki ang gantimpala ng tao pag siya ay nangangarap. So, paano po natin maitama ang ating pangarap? Unang-una ay kailangan kasabay ng pangarap ng ating mga puso ang pagsisikap ng ating mga sarili. Ano po ang pagsisikapan ng ating mga sarili? Pagsisikapan po nating magawa natin ang obligasyon natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man ang kaya nating gawin na naaayon sa batas ng Allah, ay gagawin natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, nangangarap ang ating puso at nagtatrabaho ang ating sarili. So, kaya nagbigay ang Allah ng instruction sa mga taong pangarap niya na maitagpo niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, na siguro lahat kayo nakamurize kasi
alam ko na karamihan sa inyo ay binabasa ni ang Suratul Kahf every Friday. Sinabi ng Allah na, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, sinuman ang taong ang kalagayan niya ay pangarap niya. Yarju liqa'a rabbi. Pangarap niya na maitagpo niya ang kaniyang Rabb. Kailan po natin maitagpo ang ating Rabb? Hindi po natin maitagpo hanggang hindi tayo makapasok sa paraiso. Mangyayari ang meeting kay Allah or with Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos nating makapasok sa paraiso. So kung sino man ang gusto niya, maitagpo niya ang Allah na kasama ang kaligayahan, kasiyahan, pag-enjoy sa mga gantimpala ng Allah at makita ang personality ng Allah, ay ito ang instruction ng Allah. Falyamal, kailangan niya magtrabaho. Falyamal, ibig sabihin, hindi pwede na mangarap ka lang ng walang trabaho. Falyamal, obligado sa kanya magtrabaho. Ano ang gagawin niya? Amalan saliha, mabuting trabaho. So ano po ang mabuting trabaho? Ang unang mabuting trabaho ay lahat ng obligado. Yung 5 pillars of Islam at ang 6 pillars of faith at ang lahat ng trabahong naayon sa batas ng Allah. Ibig sabihin, hindi bawal. Salita man o gawa ay konsideriyan na amalun salih. May mga pangkat po ang mga amal salih, mabubuting gawa ay may mga malalaki ang gantimpala, mayroon namang may mga pangkat yan mga kapatid sa Islam. So ito ang instruction ng Allah sa atin na sinuman ang taong gusto niya maipagtagpo ang kanyang Rabb ay obligadong magtrabaho ng mabuting trabaho. Yun, so ang point of view dito ay hindi pwede na pangarap lang, hanggang lang sa pangarap ng puso na walang ginagawa ang sarili natin. Kailangan po natin maging masipag. Lahat ng kaya natin ay gagawin natin para magantimpalaan tayo doon ng Allah, para may kasabay na pag-i-effort ang ating pangarap. Ano pa ang instruction ng Allah bukod sa obligado magtrabaho ng mabuting trabaho? Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, at huwag niya ipagtambal ang pagsamba niya sa kanyang Rabb ng kahit isa. Huwag niya bigyan ng kahati ang Allah sa kanyang pagsasamba kay Allah. So ano po ang pagsamba kay Allah? Hindi lang po pagdasal, hindi lang po pag-fasting. Ang pagsamba mga kapatid sa Islam ay ito ang purpose of life. Ito ang purpose ng Allah kung bakit niya tayo nilikha. Nilikha niya tayo upang sambahin siya. So lagi natin i-review sa ating mga sarili kung ano ang ibig sabihin ng ibadah. Ibadah ay ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali adh-dhahira wal batina. Ibig sabihin pangkalahatan na pangalan sa lahat-lahat ng trabaho at salita. Salita man o gawa, nakikita man o hindi, na nagugustuhan ng Allah ay tinawag na ibadah. Yan ang sabi nating basta naaayon sa batas ng Allah, na alam natin na hindi bawal, ay tinawag na ibadah kung ang purpose mo sa paggagawa mo sa kanya ay para magantimpalaan ka ng Allah. So wala nang iba. Kasi pag binigyan natin ng kahati doon, ginagawa nga natin ang mabuti. Subalit ang purpose natin ay hindi ang gantimpala ng Allah, ay binigyan natin siya doon ng kahati. Kaya hindi natin na sunod ang instruction ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Huwag siya magtambal, huwag niya bigyan ng kahati ang Allah sa kaniyang mga pagsamba kay Allah ng kahit isa, kahit sino sa mga tao. Huwag natin gawin na para sa mata ng mga tao, huwag natin gawin na para ma-appreciate tayo ng iba, huwag natin gawin na para lang mapopular tayo. Yun po mga kapatid sa Islam ang lagi karibal ng Allah.
lagi karibal ng Allah sa mga trabaho nating mga mabubuti na para mapopular, para ma-appreciate, para ganito ganyan. So, ang gusto ng Allah ay siya lang ang may-ari dyan. Ginagawa natin yan na para lang sa kanya at wala ng iba. Kung gusto mo. Ang sinabi niya dito ay sino man ang tao na ang kalagayan niya ay pangarap niya na maipagtagpo niya ang kanyang Rab. So, hindi natin maipagtagpo kung hindi tayo makapasok ng paraiso. Ay dalawa ang instruksyon ng Allah. Obligado magtrabaho ng mabuting trabaho at huwag niya bigyan ng kahati ang Allah sa kanyang pagsamba sa kanya kahit isa man, kahit sino. So, ito po ang tinatawag na dalawang haligi ng pagsamba. Dalawang haligi ng pagsamba. Ang gumawa ng mabuti at huwag magtambal. Huwag bigyan ng kahati ang Allah sa pagsasamba natin sa Kanya. So, yan po ang unang kondisyon na magiging tama ang pangarap natin na isasabay natin sa pangarap natin kay Allah ang pagsisikap. Pangalawang verse na bilang patunay na totoo ang sinabi na kailangan kasabay ng pagsisikap, kasabay ng pangangarap kay Allah ang pagsisikap ay sinabi rin ng Allah sa banal na Quran sa Surat Fatir verse 29 to 30. Sabi niya, innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun shakur. Sa katotohanan, sabi ng Allah ay silang mga taong binabasa nila ang libro ng Allah. Saan po ang libro ng Allah? Siyempre ang Quran. Binabasa nila ang Quran. Ang yatlu, binabasa nila at sinusunod nila ang napapaloob sa Kanya. At isinasabuhay nila ang dasal. Nagdadasal sila ng 5 beses araw-araw. At anfaqu, ginagastos nila ang mga bagay na itinustos namin sa kanila, sirran wa alaniya, sa sikreto at saka sa labas, sa loob at sa labas. Ibig sabihin, nakikita man ng mga tao o hindi ay ginagastos nila ang itinustos namin sa kanila. Yung obligadong kawanggawa na zaka at dinadagdagan pa nila ng mga sadaka o naggagastos pa sila ng voluntary pag nangailangan ang Islam. Na ang iniisip nila dito ay pangarap nila ang negosyong walang kalugian. Pangarap nila ang negosyong walang pagkalugi. Ano po ang negosyong walang pagkalugi? Ang negosyong walang pagkalugi, tijaratan lan tabor na nabanggit sa verse na ito ay ang gantimpala ng Allah. Kung ang pangarap mo lang doon ay para magantimpalaan ka ng Allah ay parang nakikipagkalakalan ka ng walang pagkalugi. Hindi ka malulugi, hindi ka mababangkrap. Hindi ka mababangkrap. Kailan ka hindi mabangkrap? Hindi ka mababangkrap sa pakikipagkalakalan mo kay Allah. Paano ka po magkikipagkalakalan kay Allah? Itong binanggit niya dito na babasahin ang Quran, magdadasal ka ng 5 beses araw-araw, maggagastos ka sa landas ng Allah, sikreto man o hindi, na ang pangarap mo doon ay nakikipagkalakalan ka ng walang kalugian. Bakit po walang kalugian ang pakikipagkalakalan kay Allah? Dahil ito na ang sagot. Liwaffihum ujurahum. Tiyak na ibibigay niya sa kanila ang gantimpala nila sa kanilang ginagawa. Ano ang nabanggit dito na gawa? Pagbasa ng Quran, pagdasal, paggastos sa landas ng Allah. Na ang pangarap mo ay nakikipagkalakalan ka ng walang pagkalugi. Tiyak na ipapareceive sa kanila ang kanilang mga gantimpala. At ano pa, hindi lang ang gantimpala ng ginawa natin, kundi wayazidahum min fadli, at dadagdagan pa niya sila galing sa kanyang kabaitan. Hindi lang yung
katapat ng ating ginawa. Halimbawa, nagdasal ka, ay hindi lang ang ipapareceive sa iyo ay ang gantimpala ng dasal mo, kundi may bonus ka pa. Bakit ka po bubunusan? Dahil napapaloob sa puso mo ang pangarap. Napapaloob sa puso mo ang pangarap kay Allah na mas pinipili mo ang gantimpala niya kaysa appreciation ng mga tao, kaysa mapuri ka ng mga tao. So yun po ang walang pagkalugi na gantimpala. Ang piliin mo, pangarapin mo lang ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil bukod pa sa gantimpala ng ginagawa mo ay bubunusan ka pa niya mula sa kanyang kabaitan. Bakit? Innahu ghafurun shakur, dahil siya na Allah ay lubos na mapagpatawad. Kahit na nagkulang ang trabaho natin, nagkulang ang pagsasagawa natin sa mga tungkulin natin sa Kanya, kung ang pangarap natin ay ang gantimpala niya, kahit na nagkulang tayo, hindi na perfect, ay lubos siyang mapagpatawad. Tatakpan niya sa atin. Shakur na lubos na mapagpasalamat. Pag ang laman ng ating mga puso, mga kapatid sa Islam, ay pangarap sa gantimpala ng Allah, ay pagpapasalamatan niya ang maliit na ginagawa natin para sa Kanya. So pag pinagpasalamatan po ng Allah ang ating ginagawa, ay tatanggapin niya sa atin, papatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan o pagkukulang sa Kanya, papatawarin niya tayo sa mga kamalian natin, tatanggapin niya ang ginawa natin at i-multiply niya ang gantimpala ng ginawa natin at bibigyan pa tayo ng bonus. Ganyan po siya magpasalamat, mga kapatid sa Islam. Kaya ano ang gagawin natin? Ang gagawin po natin ay makipagkalakalan tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil walang pagkalugi ang pakikipagkalakalan sa Kanya, pakikipagkasusyo sa Kanya. So papaano po? Pangangarapin lang po natin sa lahat ng trabaho nating mabuti, sa lahat ng mabuting gawa natin, lalo na sa nabanggit dito na 4 na trabaho, ang pagbasa ng Quran, ang pagdasal, at paggastos. 3 pa lang nabanggit dito. So, pangangarapin lang natin ang gantimpala ng Allah sa atin dito, at huwag natin bigyan ng kahati sa anumang alay natin sa Kanya.